Minsan may mga alaala kang gusto mong balikan. Pero paano kung yung pinakamagandang alaala mo ay yun din pala ang simula ng bangungot mo? Mga kadilim, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, at bago tayo magsimula, ay nais ko kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga kwento. Kung nais nyo ng shoutout, i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli kami po ay lubos na nagpapasalamat. Magandang araw, Kuya Jovi. Tawagin mo na lang akong Adrian. Alam kong sa kwento kong ito, maraming magagalit sa akin. May mga kakampi siguro, pero mas marami ang hahatol. Pero ayos lang. Ang gusto ko lang ay mailabas itong bigat na matagal ko nang dinadala. Kaya ngayong gabi, ipinagkakatiwala ko sa iyo at sa Ulap Noir ang kwento ko. Nagsimula ito noong bagong kasal pa lang kami ng matagal ko ng girlfriend. Itago na lang natin siya sa pangalang Melissa. Maayos ang relasyon namin ni Melissa, Kuya Jovi. Pareho kaming may maayos na trabaho, may sariling bahay, kotse, at may plano pa kaming magtayo ng negosyo. Biyaya pa na dumating ang una naming anak. Sa panahong iyon, masasabi kong perpekto ang buhay ko. Lumipas ang mga buwan, 6 na buwan nang buntis si Melissa. Noon din pumasok sa opisina namin ang bagong empleyado. Isang simpleng dalaga na itago na lang natin sa pangalang Erica. Hindi ko siya pinansin nung una. Professional ako sa trabaho, lalo na dahil mataas ang posisyon ko. Gusto kong respetuhin ako ng mga regular na empleyado. Pero habang tumatagal, napapansin ko na lagi kong hinahanap si Erica. Gusto kong makita siya, makausap siya. Dumating sa punto na mas ginusto ko pang mag-overtime kaysa umuwi. Lagi kong sinasabing marami akong papeles o project na kailangang tapusin. Hindi ko na naiisip na may buntis akong asawa sa bahay. Isang gabi sa opisina, halos 9:00 na at marami pa kaming trabaho. Pumasok si Erica sa opisina ko. "Hi sir, heto po kape ninyo. Madami pa tayong hahabulin, kaya ipinagluto kita." "Ah, salamat Erica. Pero sana di ka na nag-abala," sagot ko. Pero nagulat ako nang bigla niyang ilock ang pinto. "Erica, bakit mo nilock yan?" tanong ko. "Sir, aminin ko na may gusto ako sa'yo. At alam kong gusto mo rin ako. Erica, alam kong close tayo pero may asawa ako." Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla niya akong hinalikan. Pilit kong nilabanan ang tukso. Pero sa huli, nagpadala rin ako. Hanggang sa hindi ko na malayan tuluyan na kaming bumigay sa gabi na yon. Pagkatapos, nagbihis siya at tahimik na lumabas ng opisina. Ako naman, parang walang nangyari. Habang iniinom ko ang malamig ng kape, napatingin ako sa cellphone ko. Puro missed calls at messages. Nanganak na pala si Melissa. Wala na akong inaksayang oras at tumakbo ako papunta sa ospital. Naabutan ko siyang tapos na ang operasyon at ligtas ang aming anak. Pero imbes na matuwa ako, nainis pa ako. Sinalubong ako ng sermon mula sa magulang ko, magulang ni Melissa. Bakit daw hindi ako nasa tabi niya? Alam ko raw naman na kabuwanan niya. Ang totoo, dahil kay Erica, nakalimutan ko. Doon nagsimulang lumamig ang asawa ko sa akin. 1 linggo akong nasa bahay dahil sa paternity leave. Pero halos hindi kami nag-usap. Sa anak ko lang ako nagtuon ng pansin. Pero sa loob ko, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Galit, selos, inis, o baka guilt. Basta negatibo lahat ng nararamdaman ko. Pagbalik ko sa trabaho, unang bumati sa akin si Erica. Hindi ko siya pinansin, pero nung pauwi na ako, inaabangan na pala niya ako sa kotse ko. "Hi sir, dinner naman tayo. Namiss kita," sabi niya habang nakangiti. "Erica, hindi to pwede. May pamilya akong tao. Alam mo bang nung gabing yun,
Muntik pang mapahamak ang anak ko. Ngumiti siya, pero kakaiba. Alam ko, sinadya ko yun. Kasi alam kong gusto mo rin ako. Natigilan ako. Ano ang pinagsasasabi mo? Hindi ko na natapos dahil bigla niya ulit akong hinalikan. At gaya ng dati, unti-unti akong nawala sa sarili. Lahat ng bigat at negatibong nararamdaman ko, parang nawala sa tuwing kasama ko siya. Si Erica ang naging dahilan ng saya ko. Kahit mali, simula noon, hindi na ako umuwi. Kinuha ko lang ang mga gamit ko at umalis, tahimik, walang paalam. Nalaman ng lahat. Pamilya ko, pamilya ni Melissa, pati mga kasamahan ko sa trabaho. Lahat sila galit sa akin. Pero wala na akong pakialam. Mahal ko si Erica. Handa akong ipagpalit ang lahat. Tumagal ang relasyon namin. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba kay Erica. Malakas kumain, sobra. Parang pang-4 o pang-5 tao ang kinakain niya. Pero hindi siya tumataba. Madalas din siyang mainit ang katawan, pero sabi niya, wala naman siyang lagnat o sakit. Isa pa, napakalakas niya. Kaya niyang buhatin ang isang kabang bigas ng mag-isa. Hindi ko iyon binigyan ng mali siya. Mahal ko siya at tanggap ko lahat sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang nagtatalik kami, gigil na gigil siya. Ang init ng katawan niya, parang nag-aalab. Pero imbes na halikan ako sa labi, sa leeg ako ko niya hinalikan. Sunod-sunod. May halong sipsip at kagat. Napasigaw ako sa sakit nang maramdaman kong literal niya akong kinagat sa leeg. Tumalsik ang dugo ko. Tinulak ko siya palayo. Nang tumingin ako sa kanya, nag-iba ang itsura ni Erica. May matutulis na pangil. Namumula ang mga mata. At ang dugo ko, umaagos samo sa bibig niya. Hindi na siya tao. Nanlilisik ang mga mata niya. Tila gutom na gutom. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig. Hindi ko alam kung anong gagawin. Bigla siyang kumilos. Akala ko, aatakihin niya ako. Pero itinuro niya ang pinto. At bigla siyang naglaho. Kinabukasan, nasa ospital ako, mahina, pero buhay. Doon ko natanggap ang mensahe niya. Adrian, patawarin mo ako sa ginawa ko. Alam kong mali ang lahat mula sa simula. Siguro alam mo na ngayon, hindi ako tao. Totoo kami. At marami pa kaming katulad kong nagkukubli sa mga tao. Hindi ko dapat ipaliwanag pa. Pero ikaw lang ang tanging hindi ko sinasadyang mahalin ka. Ang plano ko lang ay patayin ka. Gaya ng mga nauna kong biktima. Nang mabasa ko yon, parang gumuho ang mundo ko. Naisip ko si Melissa, si Baby, ang pamilyang sinira ko. Lahat ng pinili kong iwan para sa isang nilalang na hindi pala tao. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na buhay pa ako o mas mabuting natapos na lang ako noong gabing hiyon. Ngayon, ipinagkakatiwala ko sa Ulap Noir ang kwento kong ito. Baka sakaling sa pakikinig ng iba, may matutunan silang hindi ko na natutunan sa buhay ko. Ako nga pala, si Adrian. At ito ang kwento ko. Ang babaeng minahal ko, hindi pala tao. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.
Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw dahil pakiramdam ko ay may umuuga sa itaas ng double deck na hinihigaan ko. Mahina lang sa una. Pero ramdam ko talaga ang pagalo ng higaan nang tumigil ito sandali. Pinakiramdaman ko lang ang paligid. Pero ilang segundo lang. Muling umalog ang double deck. Mas malakas na ngayon hanggang sa marinig ko na ang pagkalansing ng bakal. Bahagya kung inalis ang unan na nakatabon sa mukha ko. Dahan-dahan kong sinilip ang itaas. At muntik akong mapaihi sa gulat nang makita ko ang dalawang paa. Nakalawit sa gilid ng higaan sa itaas. Mga kadilim, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at bago tayo magsimula, ay nais ko kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga kwento. Kung nais nyo ng shoutout, i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli kami po ay lubos na nagpapasalamat. Iyon ang simula. Ako nga pala si Mara. Nagtatrabaho ako noon sa isang 24 na oras na coffee shop malapit sa Ortigas. Isa ako sa mga barista at katrabaho ko si Rico. Tahimik pero palabiro at halos magkasabay kami sa middle shift. Kakadalawang buwan ko pa lang sa trabaho noon. Pagkatapos kong graduate sa probinsya, lumuwas ako sa Maynila at nakitira muna sa boyfriend ko sa Taytay, Rizal. Si Rico naman, matagal na roon. Halos 2 taon na. Sabi niya, ito raw ang unang trabaho niya matapos mag-aral sa isang universidad dito sa Manila. At balak na raw niyang mag-abroad. Naalala ko pa, ilang beses niyang ikinuwento sa akin na nagsimula na raw siyang mag-asikaso ng passport at papeles. Isang gabi, nagulat kaming lahat sa shop. May biglang dumating na bisita, ang manager ng buong kumpanya. Hindi raw siya madalas bumisita, kaya pati mga customer ay nakatingin sa amin. Yun pala, may announcement siya. Nanalo raw ang branch namin bilang pinakamalinis na tindahan. Sabay abot sa amin ng malaking certificate. At bawat empleyado, binigyan ng tig 2,000 piso bilang bonus. Masayang masaya kami noon. Paglabas namin ng shop bandang 8:00 ng gabi, nagyaya si Rico na mag-inuman. Sabi niya, isasama rin daw ang 2 naming babaeng katrabaho. At dahil weekend at may extra kaming pera, pumayag ako. Nagtuloy kami sa isang KTV bar malapit sa EDSA. Umorder kami ng 2 bucket ng light beer. At nagsimula na ang kasiyahan. Yung 2 kasama naming babae, walang patid sa pagkanta. Puro Whitney Houston at Celine Dion, halos pumutok na ang boses. Si Rico naman, puro OPM, Buloy, Laklak, pati Magdalena ni Freddie Aguilar. Tawang-tawa ako sa kanya. Sabi ko pa nga, bakit di mo nalang kantahin yung mga kanta ni Kuya Jovi sa Ulap Noir? Natawa lang siya, sabay sabi, baka biglang magparamdam yung mga kaluluwa dyan. Lumalim ang gabi. Kahit ilang beses kong sinanyasan si Rico na tama na, umorder pa rin siya ng dagdag na 2 bucket. Hanggang sa halos umiikot na ang paningin ko. Mga bandang 1:00 na ng madaling araw nang matapos kami. Nagpaalam na yung 2 babae, sumakay ng taxi. Si Rico naman, nag-alok na sa akin na doon na lang daw ako matulog sa bahay nila sa Rosario, Pasig. Wala naman silang tao doon, sabi niya. Nasa abroad na sina mama at papa at yung kapatid ko sa tita ko nakatira. Dahil sa sobrang hilo at kalasingan, pumayag ako. Pagdating namin sa bahay nila, halos walang ilaw sa labas. Lumang-luma ang bahay, gawa sa kahoy, at may mga pako pang nakausli sa gilid ng hagdan. Habang umaakyat kami, naririnig ko ang kaluskos ng mga sahig at yung lagitik ng bawat tapak namin. Dito na lang tayo sa kwarto ko.
sabi ni Rico, sabay bukas ng pinto. Ang silid ay may dalawang double deck. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pumwesto ako sa ibaba, habang si Rico raw ay sa itaas matutulog. Pagbagsak ng katawan ko sa kutsyon, tulog agad ako. Pero ayun nga, bandang 3:00, bigla akong nagising. May umuga sa itaas. Noong una mahina lang, tapos lumakas. Hanggang sa marinig ko ang tunog ng bakal ng kama. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at sumilip sa itaas. Doon ko nakita ang dalawang paa na nakalaylay sa gilid ng kama. Pero ang nakakatindig balahibo, hindi iyon mga paa ni Rico. Maputla ang balat at ang kuko ay parang nangingitim. Napasinghap ako at gusto kong sumigaw. Pero wala akong boses na lumabas. Dahan-dahan kong tinaas pa ng kaunti ang ulo ko at doon ko nakita ang mukha ng isang babae. Basang-basa siya ng dugo. Nakadikit ang mahabang buhok sa mukha niya. At nakatingin siya diretso sa akin mula sa itaas ng double deck. Ang asawa ko, nasaan? Bulong niya, paos, malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Napaatras ako, natumba ang unan at mabilis kong binuksan ang ilaw. Ngunit pagtingin ko ulit, wala na ang babae. Wala na rin si Rico sa itaas. Ang naroon na lang ay mga bakas ng dugo sa kutsyon at ang amoy ng malansa sa buong silid. Tumakbo ako palabas ng bahay, tuloy-tuloy hanggang kalsada. Nang makakita ako ng tricycle, agad akong sumakay pabalik ng Ortigas. Kinabukasan, dumiretso ako sa shop at tinanong kung nasaan si Rico. Tahimik lang ang isa naming kasamahan bago siya sumagot. Wala ka bang nabalitaan, Mara? Patay na si Rico. Napako ako sa kinatatayuan ko. Simula pa lang ng linggong to, sabi niya. Naaksidente siya pa uwi. Nabangga ng truck sa may Rosario. Hindi ako nakapagsalita. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko, yung gabi na yun, ang dalawang paang nakalawit sa double deck at yung babaeng naliligo sa dugo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun. Pero sigurado akong hindi na si Rico ang natulog sa itaas nung gabing yun. Ito po si Kuya Jovi para sa Ulap Noir. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. At tandaan, may mga multong bumabalik sa mga lugar na hindi nila kayang iwanan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap. Magandang gabi mga kadilim. Ngayon, isang kwento ng takot, kasalanan, at paghihiganti. Ang inyong maririnig ay base sa totoong pangyayari. Ito ang kwento ni Clarissa de la Peña,
Isang babaeng tinuturing na matatag sa trabaho. Ngunit may lihim na kinatatakutan at isang gabi, babalik sa kanya ang kasalanang pilit niyang nilimot. Bago tayo magsimula, kung nais nyo ng shoutout, ay i-comment mo na kung saan ka nagmula. Maraming salamat mga kadilim. Uptown 3, BGC, Taguig City. Alas 4 ng madaling araw, tahimik ang paligid ng parking area ng gusali. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng fluorescent lights. Habang naglalakad si Clarissa papunta sa kanyang pulang kotse, pauwi na siya mula sa trabaho. Si Clarissa ay isang operations lead sa isang BPO company. Grabe ang responsibilidad at grabe rin kung mag-utos. Lahat ng empleyado ay takot sa kanya. Matapang, istrikta, walang sinisino. Ngunit, sa mga sandaling iyon, ibang takot ang mararanasan ni Clarissa. Tumunog ang cellphone niya. Hello? Makalipas ang ilang segundo, kumunot ang noo ni Clarissa. I said, you have to finish the report tomorrow morning. Anong petsa na? Hindi pa rin tapos yan? Padabog niyang pinatay ang tawag. At padabog din niyang isinuksok ang cellphone sa shoulder bag. Malamig ang hangin. Nililipad ang laylayan ng kanyang floral dress. Napahawak siya sa hita habang naglalakad. Tahimik. Masyadong tahimik. Hanggang sa bigla niyang naramdaman ang malamig na palad na dumampi sa kanyang braso. Kasunod noon, psst! Napatigil si Clarissa. Napalingon siya sa likuran. Hello? Sa sino yan? Walang sumagot. Pero narinig niyang muli ang sit-sit. Mas malapit. Mas malinaw. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang kotse. Binuksan ang pinto, isinuksok ang susi, at pinaandar agad ang makina. EDSA, Guadalupe. Basang-basa ng pawis ang noo ni Clarissa, kahit malamig ang aircon. Pinindot niya ang radyo para lang may marinig, pero habang tumatakbo, muli niyang narinig ang sit-sit na yon. Ngayon, parang nanggagaling na sa ilalim ng sasakyan. Ano tong naririnig ko? Sinilip niya ang rear view mirror. Pero siya lang mag-isa sa loob ng kotse. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Nagpalit ng istasyon sa radyo. At ito ang mainit na balita ngayong madaling araw. Nakilala na ng mga otoridad ang driver ng sasakyang sangkot sa hit and run noong nakaraang linggo. Plate number. Wika ng radio announcer. Bigla niyang pinatay ang radyo. Damn! Puro krimen na lang. Kahit saan. Umuulan na rin ng malakas. Wala na siyang ibang inisip kundi makarating ng ligtas sa bahay. Arezzo Place Condominium, Pasig City. Alas 5:30 ng umaga. Pagkaparada, binuksan niya ang payong at mabilis na tumakbo papasok sa kondo. Good morning po, Ma'am Clarissa. Gusto niyo po ng kape't pandesal? Pagbati ng guard sa kanya. Tanguan lang ang sinagot ni Clarissa. Wala na siyang gana makipag-usap. Pagpasok sa elevator, malalim ang buntong hininga niya. Sa wakas, mag-isa rin ako. Pinindot niya ang number 20 at nagsimulang umakyat ang elevator. 1, 2, 3, 4, mabilis ang akyat. Hanggang umabot sa 13. Tumigil bigla ang elevator. Bumukas ang pinto. Tahimik. Walang tao. Up? May sasakay ba? Wika ni Clarissa. Ilang segundo ang lumipas. Walang sumagot. Hangin lang. At mula sa dulo ng hallway, kinilabutan si Clarissa. Pinindot niya agad ang close button.
pero ayaw magsara ng elevator. Muli niyang narinig ang sit-sit. Ngayon ay papalapit na. Psst! Psst! Nanginginig na siya. Hinugot niya ang inhaler sa bag dahil inaatake siya ng hika. Pero nadulas ito at gumulong palabas ng elevator. Halos maiyak siya sa takot. Pero kailangan niyang kunin iyon. Lumabas siya ng elevator, dinampot ang nebulizer, at nagsimulang huminga muli. Habang nagpapakalma, napansin niya ang isang batang babae sa dulo ng hallway. Umiiyak. "Hello, Hija? Okay ka lang?" Dahan-dahan siyang lumapit. Putik-putik ang suot ng bata, basang-basa, parang galing sa ulan. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, psst! Ang bata mismo ang nagsitsit. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo. At doon, tumambad sa kanya ang mukha ng bata. Puno ng dugo. Parang natuyo na sa tagal. Napaatras si Clarissa, napasigaw. At sa sandaling iyon, bumalik sa isip niya ang alaala ng nakaraang linggo. Ang gabing minaneho niya ng mabilis sa EDSA. Ang gabing nabundol niya ang isang batang tumawid sa gitna ng ulan. Ang gabing tumakas siya. Ngayon, nasa harapan niya ang batang iyon. "Ate, bakit mo ako iniwan sa kalsada?" Wika ng bata. Nanginginig si Clarissa. Halos hindi makasagot. Lumapit ang bata. Ang mga mata nito'y puti na lang. Habang patuloy ang ulan sa labas, tila may mga pulis na dumating sa ibaba ng kondo. Sinilip ni Clarissa ang bintana. May mga sasakyang pulis na nakaparada. Muling nagbalik sa isip niya ang balita sa radyo. Nakilala na ng mga otoridad ang driver ng hit and run. Plate number. At doon niya na-realize. Sila pala ang hinahanap ng mga pulis. Paglingon niya muli sa bata. Nasa mismong tabi na ito ng elevator. Umiti ito. Isang ngiting puno ng dugo. "Sumama ka na sa akin, ate." Sumigaw si Clarissa ng ubod lakas. Pero wala nang nakarinig. Kinabukasan, nadiskubre ng mga pulis ang katawan ni Clarissa sa 13 palapag ng gusali. Nakaupo siya sa sulok. Hawak pa rin ang nebulizer. At sa dingding, may nakasulat gamit ang dugo. "Psst! Wag mong tatakasan. Minsan, ang multo ay hindi galing sa labas, kundi sa bigat ng kasalanang hindi mo kayang bitawan." Ako si Kuya Jovi. At ito ang Ulap Noir. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. At samahan ako muli sa susunod na gabi ng hilakbot at kababalaghan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.